Okay. Okay, good morning po, everyone. I am Cesar S. Villamur Jr. And for this video, mag-demonstrate ako kung paano gamitin ang Google Sites as an edtech tool. At i-explain ko rin kung paano ito makakatulong sa innovative instructional supervision at technology-based pedagogy. So, ang Google Sites ay isang free and easy to use website builder kung saan pwedeng gumawa ang teachers ng class websites, no? Mag-share ng mga lessons, activities, at announcements sa kanilang mga estudyante. Gaya nitong class websites na ginawa ko. Yan. So, syempre, ang una-una mong gagawin ay mag-set up screen recorder. I-set up mo muna yung iyong screen recorder at i-record mo habang ginagawa ang mga ito. So, first, pupunta tayo sa Google, no? Google. And ita-type natin ang Google Sites or pwede natin i-type ang site.google.com. Then, i-click ang create at makikita natin yung plus sign button. I-click natin yun para gumawa tayo ng bagong site. Yan. And then, lagyan ng title. So, kagaya nito, lagyan natin ng title. Halimbawa, RTPHS class website. Yan. So, now, mag-a-add tayo ng content. So, pwede tayong mag-add ng content. Napakarami, by the way, napakarami ng pwede nating ilagay sa Google Sites. No? Pwede tayong mag-insert ng text gamit ang text box. No? So, by simply clicking the text box, pwede na tayong maglagay ng mga text. No? Pwede rin tayong mag-add ng images, no? Videos, at links. Yan. So, kagaya nitong ginawa ko, no? Andyan, mayroon siyang background ng aming school. Ayan, nakikita nyo, background ng school. At saka yung pangalan ng aming school, Ronite Pickett High School. No? So, ang dami natin pwedeng ilagay dyan. No? Maaari rin tayong gumawa ng mga pages tulad ng home, lessons, activities, and announcements ng teachers. So, ang dami, no? Dami natin po nilagay. Then, makikita na rin dito yung kung paano na naka-organize ang lesson ng mga guro. No? Then, nagiging transparent ang teaching process. Ayan. Transparent siya kasi maski sino pwedeng mag-view, no? Or pwedeng i-view ito ng yung mga estudyante, no? Then ito ay makakatulong din para makapagbigay ng feedback sa ating mga supervisors, no? At ma-improve ang teaching strategies ng mga teachers, no? So napaka-useful talaga ng ating Google Sites. So as you can see, mayroon na tayo ditong nilagay, no, dito sa ating ginawang website, yung isa sa mga activities namin sa school, yung earthquake drill, no? Earthquake drill conducted, no? Last March. Yan. So yan. Pati yung mga pictures yun. So kahit anong activities sa school, pwede natin ilagay dito, no? Pwede rin tayo maglagay ng calendar of activities ng ating school. Yan. First quarter video lesson via YouTube. Yan. Pwede natin ilagay yung ating exam. First quarter. Ayan. Or pwede rin PowerPoint presentation. Pwede natin ilagay dyan. No? So, ayan. Naglagay tayo ng video. Meron akong mga ilang larawan dito, no, na ipapakita tulad na itong una. So, sabihin nga natin dyan sa chat, ano ang iyong napapansin o ano ang isang
Yan. So, mapapanood na agad yan ng ating mga estudyante. No? So, pwede rin PowerPoint presentation. Depende sa kung ano yung ginawa mo. No? At pwede mo rin ilagay dito yung mga quizzes. No? Quizzes mo last. At saka yung exam. No? Ilalagay mo dito at dito na mismo sasagutan ng iyong mga estudyante. So, napakarami. Marami pa. Yung mapa, okay. Napa ng school. No, ang daming pwede natin ilagay dito sa ating class websites na magiging visible ito sa ating mga estudyante at sa ating ding supervisor. Yan. So, pagdating naman sa technology-based pedagogy, malaking tulong ang Google Sites. Napakalaking tulong ng Google Sites sa learning process. No? So, kasi ito ay accessible na. Accessible ang lessons anytime at anywhere. No? Mas engaging dahil pwedeng maglagay ng mga videos, no? Images, PowerPoint presentation, at links. Ayan. Then, matutulungan ang mga estudyante na matuto at their own pace. No? So, in conclusion sa ating video this morning, no, ang Google Sites ay isang very useful tool, no, na makatutulong sa mga teachers sa pag-organize ng kanilang lessons. No? Sa students naman ay para maging engage sa learning. At sa school heads naman ay para ma-monitor nila ang teaching process. No? So that's all for now. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching.